Hi guys and welcome back to our channel. Kute here and isa po akong OFW dito sa Taiwan. So kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga future videos pa katulad nito. And for today's video nga po is pag-uusapan natin yung shocking culture ng Taiwan versus Philippines. Ito lang po yung mga na-experience ko dito sa Taiwan and syempre galing po ako sa Pilipinas. So kung OFW ka nga dito sa Taiwan o nagbabala ka pa lang mag-apply, siguradong makakarelate ka rito. So let's go! So unang-una nga dyan is yung public discipline. So dito kasi guys sa Taiwan is may pila and sinusunod nila yon. Yung basura is segregated. And wala pong nagyoyosi kung saan-saan. Malinis ang paligid and bihira ka talaga makakita ng kalat. Sa Pinas, mas relax yung pila natin. And minsan nga, nauna pa yung mga sumisingit. So yun, hindi naman nakakaila sa atin na madalas pa rin yung kalat and kung saan-saan naninigarilyo. So sa atin din naman is, meron din namang madisiplina na nagbubulsa rin naman ng kalat. May maayos, may mga barubal. So yun. Pero hindi lahat. So number 2, language barrier. Ito kasi guys sa Taiwan is hindi lahat marunong mag-English. Hindi naman required mag-Mandarin. Pero day by day na nandito ka is matututunan mo talaga siya. So yun, hindi naman kailangan na sobrang lalim. Pero at least basic, marunong tayo. And sa Pinas naman, kahit saan ka pumunta, marunong mag-English. And madali kausap. Number 3, work culture. Dito kasi guys sa Taiwan, bawal sa kanila yung nakikita kanilang tumatawa or nakatayo lang sa work. Very serious sila dito, lalo na yung mga boss. Feeling kasi nila na pagka tumatawa ka or kausap mo yung ka-work mo, hindi ka focus sa trabaho mo. And sa atin naman sa Pinas, syempre masaya magtrabaho, di ba? Pinoy tayo eh. Hindi tayo nakakapagtrabaho ng walang chika, ng walang chismis. Para sa atin kasi, mas masaya mag-work pagka may chismis. 'Di ba? Hindi natin nararamdaman kasi yung pagod eh. So yun, pero syempre iba-iba pa rin naman yung rules per company. Number 4, food culture. So guys, dito sa Taiwan, maraming kakaiba. Meron sila ditong stinky tofu which is medyo hindi siya okay talaga sa apang amoy. Pero masarap naman guys. Medyo kakaiba yung mga pagkain nila dito. And hindi rin sila dito ma-rice. Samantalang sa atin naman sa Pinas is, syempre, rice is life. Lagi tayong nakakanin. And guys, dito rin pala sa Taiwan is medyo matabang yung lasa ng mga pagkain. Hindi kasi sila dito masisoning. Samantalang sa Pinas is kailangan may alat. Syempre, gusto lang natin ng malasa, no? So, okay, number 5, social behavior. So guys, dito sa Taiwan, medyo reserve yung mga tao dito. Hindi sa kanila uso yung kumare, kumpare na mga vibes. Kumbaga, pag nakasalubong mo sila, nakasalubong mo lang sila. Tahimik din sila guys sa mga public transportation, lalo na sa MRT, sa mga trains. Hindi pwede dun guys ang malalakas yung boses. Sa Pinas, kahit hindi mo kilala, kahit hindi mo close, kinabukasan pwede mo na maging close. Pwede mo na maging BFF. Ganyan tayo ka-friendly. Okay, number 6, yung transportation system. Yung MRT, yung trains, yung mga buses nila dito sa Taiwan, guys, sobrang linis at efficient. Tapos guys, nagamit sila dito ng EC card. Sa atin kasi beep card yon, pero dito kasi guys, yung EC card, halos lahat ng transportation pwede mo siyang gamitin. Yung mga bus nila dito is hindi ka basta-basta makakasakay. Meron silang designated place para doon ka sumakay. Doon humihinto yung mga bus. So yun, hindi mo pwedeng parahin. And sa Pinas naman, yung mga jeep, yung mga bus, yung mga tricycle, yan, kahit nandiyan ka lang nakatayo sa tabi, pwede mo silang parahin. Diba? And yung traffic always present dyan sa atin sa Pilipinas. Pero masaya ang biyahe. Minsan nga may sound trip pa, diba? So number 7, technology and cost of living. So guys, wala nang paligoy-ligoy pa. Mas high-tech dito sa Taiwan. Unang-una dyan guys is yung data. Dito sa Taiwan, kahit na data lang gamit mo yung SIM card, kahit saan ka pumunta, malakas talaga yung signal. Promise. And guys, dito is more on cashless sila dito. More on QR code. Self-service. Pero mas mataas yung cost of living dito guys. And syempre sa Pinas, mas affordable. Pero hindi pa lahat cashless. And isa pa guys, yung mga public toilets dito sa Taiwan is sobrang linis. And lahat yon guys may tissue. Hindi ka mauubusan. Ang isa lang is meron sila ditong squat toilet. Yung nandun sa lapag yung pinaka-bowl. Talagang magi-squat ka. Ganon. So baka magulat kayo pagkapunta nyo dito. May ganun po sila. So yun nga guys, sobrang daming culture shock nga dito guys sa Taiwan. Pero para sa akin, exciting yan. Lalo na kung open ka, matuto at mag-adjust. Kung gusto nyo mag-share ng sarili nyong experience dito sa Taiwan,
i-comment nyo lang guys yan sa baba. And don't forget to like, share, and subscribe. And hit that notification bell para updated kayo sa aking mga susunod pang videos. So yan guys, don't forget to always think positive.